Tanggalan lang ng konti. Oh, bakit? Lampasan mo yun. Ha? Sabi kanina ay. Munti ka na. Pinaginitan ako ng ano dun eh. Piniterti na yata ako. Gusto yata ako maiwan. Ay, buti na lang. Nakatakas. Tataranta na ako eh. Naisip ko baka ako naman na maiwan. Baka ikaw naman magsulot. Paano kaya kung nangyari yun? Yun mangyayari. Malulungkot ka ba? Pero mahalaga. Tuloy na to. Makakahungkot na. Congrats! First time mo makakalabas ng mga isa. Excited. Sa pakaramdam mo? Na-excited. Excited ka? Thank you sa kalingap na kailangan kami rin. Lalo na kay Tita Edna sa paglakad ng DSW. Oo. Tama yan. Marami naghihintay sa'yo dun. Kailangan kitang dalayin dun. Excited na din. Lamig na ako. Ano kaya mangyayari? Ang ano ko na. Ha? Akala ko sobrang lamig dito. Hindi mo ba? Makikita. Oo, yung barko. Yung barko ba yung bangka? Gabi yun, di ba? Yun yung ano natin eh, unang... Oo, yung unang gabi. Ang lamig doon. Sige muna tayo. Kamusta ang inyong araw ng mga puso? Ang ganda ng nangyayari ngayon sa Hong Kong. Sa mga nag-antay ng matagal na panahon, natupad na ang pinaka-mimiti, pinaka-aasam-asam ng mga taga-suporta ng Kalingap, especially ng mga taga-suporta ng EDSI, na masilayan ang kanilang mga iniidolo. Sabi nila, ang ganda daw ni Beyonce. Ang gwapo naman ni Kalingap Edu. Really? Mas gwapo ba talaga si Kalingap Edu? Pero dahil nandyan na yan, pag-usapan naman natin ang mga napanood nyo sa vlog ni Kalingap Rab. Sa mga hindi pa nakakapanood, panoorin nyo po ang kanila pong mga eksena. Sa bawat kanilang upload ay abangan natin. Sa eroplano pa lang, sweet na si Beyonce at si Kalingap Edu. Nakahilig pa talaga habang namamahinga o natutulog si Beyonce sa balikat ni Kalingap Edu. Habang sila ay lumilipad. Siguro sa pakiramdam ni Beyonce ay napaka-safe niya sa piling ni Papa Eds. Siguro dahil sa pagkakataon na yon, naibsan ang kanyang nararamdamang takot, nervyos doon sa kanyang naranasan na pagharap sa immigration officer na araw-araw nireregla. At habang sila ay lumilipad papuntang Hong Kong, siguro ang pakiramdam ni Beyonce ay para siyang nasa alapaap. Hindi dahil sila ay nasa eroplano, kung hindi dahil syempre sa piling ni Papa Eds. Hindi ba? Lalo na nung binigyan ng bulaklak ni Papa Eds si YP, Beyonce. Siguro marami ang nakaka-relate, marami ang kinikilig, marami ang nakakaalala ng kanilang mga kanya-kanyang karanasan. Hindi ba? Hindi lamang kayong mga nandiyan dyan sa Hong Kong, kung hindi sa lahat ng mga sumusubaybay sa Team EDSI. Nangyari nga ang nakalipas na February 14, araw ng mga puso. Marami ang masaya, marami din naman ang malungkot. Pero sa pagkakataon na ito, kung hindi ka man naging successful sa iyong love life at ikaw ay iniwan, marami pang darating sa iyong buhay. At dito, ang importante, masaya ang ating sinusuportahan na tambalang EDSI. Hindi matapos-tapos yung mga magagandang moment na nangyayari diyan sa Hong Kong. Kasama nila Kuya Bal, nila Kalingap Rab, ng buong team Kalingap. Kung makikita nyo yung dalawa, wala silang ibang nakikita. Hindi dahil sa hindi sila namamansin o wala silang pakialam sa kanilang mga kasama. Kung hindi nakatuon lamang ang kanilang mga mata, ang kanilang mga puso
sa bawat isa. Si Papa Eds, si Baby Beyonce. Na kahit medyo chaos o magulo diyan sa Hong Kong sa dami ng mga tao, tila bagay parang walang tao, na parang pakiramdam nila silang dalawa lamang sa mga oras na yun. Yung moment na yun, na napakahalaga na moment na yun, ay nakikita lamang nila ang kanilang mga kaharap. Si Beyonce at si Papa Eds. Nangungusap ang kanilang mga mata. Siguro nag-iisip sila, sana all, hindi lang tuwing February 14. Sana, hindi lamang pang kalingap serye. Sana, magkatuluyan na pagdating ng tamang panahon. Sabi nga ng kanta ni Aiza, pagdating ng panahon, baka ikaw rin at ako, baka tibok ng puso mo'y maging tibok ng puso ko. Diba? May ganon. Well, ang importante dito, sa kabila ng mga pambabash, sa kabila ng mga negatibong sinasabi, binabato sa ating Baby Beyonce at kay Kalingap Edu, ang EDSI, hindi natinag, nagpatuloy. Patuloy natin silang napanood na magkasama, masaya sa Hong Kong. Habang yung mga basher ay naglalaglagan ng kanilang mga postiso sa galit. Naglalaglagan ng kanilang mga mata. Gumugulong ang kanilang mga eyeballs at hindi na nila malaman kung saan pa pupunta. Yan ang nagagawa ng inggit, nagagawa ng hindi ka masaya sa kasiyahan ng ibang tao, sa buhay ng ibang tao. Hindi porket pangit ang nangyayari sa buhay mo, gusto mo na ring papangitin ang nangyayari sa iba. Sa pagkakataon na ito, sa pagmamahalan ni Baby Beyonce at ni Kalingap Edu, walang makakapigil. Alam niyo kung bakit? Dahil yan sa inyo na sumusuporta, hindi lamang sa Hong Kong, kung hindi sa lahat ng nagmamahal sa Kalingap. Itong Kalingap serye na ito ay nalalapit sa katotohanan. At gaya nyo, iniisip ko rin na baka sakali nga, kung sakasakali, na sila ng dalawa. Si Hubby at si Wifey. Ano sa tingin nyo? Abangan pa natin ang mga susunod pang pangyayari dyan sa Hong Kong, kasama ng Team Kalingap, kasama ng ating mga kababayan na tunay na sumusuporta.